Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Mas matindi ang pinakalat na fake news ng isang DDS vlogger dahil sabi niya sa kanyang vlog ay noong April 30 ay meron daw nag-raid na mga kapulisan sa bahay ni Digong sa Davao. Kaya iba yata ito sa balitang meron ding vlogger na nagsasabi na itong merong mag-raid sa bahay ni Digong. So bali dalawa pala ito sila na nagpakalat ng fake news noong nakaraang linggo na merong sasalakay sa bahay ni Digong gagawa ng raid. Itong isa naman ay nagsabi na meron na. Kaya ito dinampot ng kapulisan dahil sa sobrang fake news ang pinakalat. Narito ang ulat atin na panuorin courtesy ng ANC Digital News. Philippine police sue a vlogger for falsely claiming they raided the Davao City home of ex-President Rodrigo Duterte. The Davao-based vlogger earlier claimed dozens of law enforcement personnel raided Duterte's residence on April 30. This prompted a crowd of Duterte supporters to form a barricade outside his house. The Philippine National Police says it is determined to take legal action against anyone intentionally fabricating and spreading misinformation. Ito ay isang fabricated, suggesting intentional manipulation to spread false narrative na kung saan po ito ay pumapatak sa isang disinformation. Ito po ay patunay na seryoso po ang pamunuan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Pag napailan po ng kaso ay uhulihin ang mga taong nagpapakalat po ng mga fake news. Ito, so sobrang fake news kasi sinabi na sinalakay na ni-raid na. Iba yung fake news na sinasabi na i-raid pa. Ito ay talagang sinabing nire-raid na at meron lang pumasok na mga kapulisan sa bahay ni Digong. Meron nang nag-search, pumasok. Kaya napaka fake news talaga ito. Lalo na kapulisan ba yung di ba? Sinabi na nag-raid. Kaya dapat lang talaga siya hulihin. Dahil mga pulis na yung ginagawa niya ng fake news Sobrang pang fake news na talaga. Kaya kapag ganito ay dapat masampulan para hindi na ulitin. Kasi na ng mga pulis dyan Palagi na lang mga pulis pumupunta doon sa bahay ni Digong wala namang nangyayaring ganun. Di ba mga kababayan? Bukod sa video na ito ay merong update din dito sa itong nangyayaring insidente ni Pulong. Ito tungkol naman kay Pulong, yung nag-viral na video na meron siyang sinaktan o binugbog na isang bugaw o pimp. So meron din palang eksklusibong itong panayam or interview ang ANC Digital News sa taong ito. Kaya ito atin pakinggan ang kanilang pag-uusap. The complainant who filed assault charges against Davao Congressman Paulo Duterte explains why he did not immediately take legal action. The congressman's sister, Vice President Sara Duterte, had questioned the timing of the complaint as politically motivated, but the alleged victim claims it took time to gather evidence and weigh the risk of suing the congressman. Itong sinabi ni Sara dito na lumabas daw ng panahon ng eleksyon, politically motivated. Kahit na hindi yan political motivated o kahit politically motivated yan, kasi kasalanan ni Pulong, di ba? Merong kasalanan si Pulong sa isang tao, kaya dapat lamang din ay sagutin niya kung ano man yung paratang. Pero dito hindi ito paratang kasi nandyan talaga yung video, kitang-kita natin dito. Kaya itong sabi ni Sara na natataon daw dahil eleksyon, pinalabas yan. Aba, di ba, nung Pebrero talaga nangyari ito Medyo natagalan nga lang ang complaint dahil humahanap pa siya ng mga ebidensya doon sa CCTV. Kasi matagal binigay ng may-ari ng club. Kasi siyempre, madama yung may-ari ng establishmento kasi sa kanya yung congressman yung kalaban mo notorious pa, di ba? Kaya mahirap talaga. Buti nga ay nagbigay ang establishmento ng CCTV footage, kaya nga nag-viral ito. Kaya siguro ngayon takot na rin yung ngayon, di ba? Yung establishmento kung takot na yung kay Pulong kasi baka kung anong gagawin sa kanila kasi
pinakita nila itong napakatinding ebidensya na itong video. Ito, balik tayo kay host ng ANC Digital News TV. Jeff Caparas has tonight's top story. Alleged assault victim Criston John Patria recounted the events that led to his filing of criminal complaints against Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. A video of the alleged incident inside a bar in Barangay Obrero in Davao City has since gone viral online. Patria said at that time he feared for his life. Palabas na sana ako dyan, boss ba? Then, yung guard na bodyguard to niya, yung naka-white, pinaharangan niya. No. Then, yan nakaduko na ako, dyan na time, nakahihi na ako dyan. Then, sabi niya ata dito that time, na ano son, pinapirahan mo ba ako? Gina-headbutt na niya ako dito, then ano gusto mo son? Nakahihi na kasi ako dito, boss, so sabi niya that time, gusto mo ba na pati ako mag-ihi sa'yo? Ayan, so nakaihi pala dahil sa sobrang takot at sakit sa ginawa ni Pulong itong bugaw si Patria. Nakaihi at sabi ni Pulong, baka iihian pa kita, di ba? Kaya grabe talaga ang pananakot, ang 2 oras daw at tinutorture siya doon sa loob ng kung ano-anong ginagawa sa kanya. Isang suntok daw, isang sampal, isang sipa, bawat isang tumama sa kanya ay 1,000 ang binibigay ni Pulong. Kaya grabe, kaya hindi siguro muna nagreklamo kasi baka akala ni Pulong okay na kasi bawat sampal 1,000. Bawat tadyak, 1,000, isang suntok, 1,000. So lahat daw natanggap niya ay 10,000 dahil 10 tama yung tumama sa kanya. Pero ang problema, sinabihan siya ni Pulong na ikaw na yung magbayad sa babae. Yung babae na na 1,000 lang ang ibinigay. Ngayon, kaya pala nagalit si Pulong dahil sa merong isang bodyguard na hindi nabigyan ng babae. Dahil talagang hindi binigyan ito ng babae ng bugaw dahil siya nga yung naiwang bodyguard. Dapat kasi huli, di ba? Huling gagamit ng babae yung bodyguard na naiwan kay Pulong. Meron namang magandang rason ang bugaw kung bakit hindi lahat binigyan niya. Kasi yung isa nga na bodyguard ay naiwan. Bali lookout yun. Nag-iisang lookout na lang. Kasi yung 3 ay having good time with the pretty girls na dala nitong pimp. 13,000 bawat isa ang bayad dahil nga special occasion. Isang araw yata sila magkasama sa bar kasi ganyan talaga ang mga escorts. Kaya tinatawag na escort girl dahil ini-escortan nila ng buong araw ang kanilang customer. Kaya mahal. Okay, balik tayo sa balita. Yung mga bodyguard niya nakatingin sa mga CCTV, yun parang sinabi niya si Pulong na may CCTV. Kaya yun na-off yung mga tingnan mo, yung mga bodyguard. Patria said he became even more terrified when the CCTV was turned off. Yun ang nasisip ko, wala na, parang hopeless na talaga. Grabe, no? Parang patay na ako nito. Patria said he was mauled for nearly 2 hours after the CCTV was turned off. He claims to have also been given 1,000 pesos for each blow he received. Sabi natin mga last 2 minutes before siya umalis, or 3 minutes, yun. Every sampal niya suntok 1K, ganun, bago siya umalis, bali 10 times. Bigay ko sana ulit sa kanya, then sabi ng bodyguard, wag na siya, baka magalit ulit. Every time na maghihi ako masakit . After learning that one of his bodyguards was not given a woman companion, he explains there was a reason for this. Yung isa, bakit hindi binigyan? Paliwanag naman ng mga bodyguard, hindi pwede sir kasi kung isama natin lahat, wala nga maiwan sa'yo. So yun, kaya yung isa naiwan para may maiwan sa kanya, boss ba? Para siya magbanda kay Pulong. Bodyguard. So 3 lang ang lumabas, yung isa na bodyguard nakaiwan para at least may magbantay sa kanya ba. His camp is also studying the possibility of filing a case in the House of Representatives. Kung pwede sana kung yan ang magandang gawin, yung mag-file sa
sa Congress. Ayan, so naku, Congress. Kapag Congress ay quadcom eh, di ba? Tricom, quadcom. Kaya lagot si Pulong dito. Kapag aabot ito sa Congress, wala siyang kawala kinaabante. Kaya yung isang congressman na kay Fernandez at yung isa, di ba yung sa quadcom? Mga matinding bumabanat yun eh. Nandiyan pa si Luistro, di ba? Antay-digong yun eh. Kaya kung aabot pa ito sa Kongreso, siguradong impeach itong si Pulong. Grabe. Matapang din tong di ba? Tong bugaw na nag-witness. Napakatapang kasi yung iba hindi na pumapalag eh. Kasi mga di ba? Mga Duterte ay nakakatakot. Matapang din yung may-ari ng kudos din sa may-ari ng establishmento ng bar. Dahil sa binigay nila itong video na ngayon ay nagba-viral. At ito yung katibayan kung ano ba talagang klaseng mga tao itong sina Pulong. Alright, sa mga kababayan, ako magpaalam na pag-comment sa inyong komento sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.